Nakikita niyo ba itong babaeng to? Huwag kayo maniniwala dito dahil isa tong poser. Manloloko na, sinungaling pa. Alam mo, hindi naman ako tumitingin sa itsura ng tao eh. Pero ikaw, Roxanne, lalo kang mas pumakit dahil ang pangit ng ugali mo. Alam mo ba kung sinong totoong niloloko mo dyan sa papapanggap mo? Walang iba kundi ang sarili mo. Magmula nang umusbong at nauso ang social media, napakarami nang naging biktima ng mga fake news na inilalahad sa mga kaduda-dudang websites. Fake items mula sa mga manlulokong seller. Fake profiles na ginagamit ng identity at pictures ng ibang tao. Yang huling nabanggit ko, ang ating tatalakayin ngayong gabi. Sila ang mga tinatawag nating posers. Ano ang iyong gagawin kapag natuklasan mo na ang babaeng mahal mo ay peke pala? At ano kaya ang nagtulak sa isang babae na gawin ito para lamang siya ay mapansin at mahalin ng lalaking matagal na niyang inaasam? Alamin ang mga kasagutan dito sa aming napapanahong episode na pinamagatang My Life as a Poser, The Roxanne Cana Story. O mga clanmates, tara, post na tayo pan-page na DP para sa group FB natin. Tara, Alexa, kuhaan mo kami. Baka mamaya pangit yan, ganda mo ah. Ako pa. Ang galing-galing ko kaya mag-edit ng pictures. Kaya naman pala sobra yung filter mo sa profile pic ko. Kasi Hindi na ako kailangan makilala. ng filter. Grabe, shot doon. Wait lang. Tara, picture tayo. Game. Okay ah. 1, 2, 3. Ang laki ng mukha ko dito. Oo talaga. Dito. Wait lang. Ita-timer ko na lang. Okay. Wait lang ha. Okay. Bisa mo, Alexa. Wait lang. Okay, go. 1, 2, Game. 3. Ikaw yung mag-share. Oh. Ganda. Oh. Oh. Sabihin sa ibang clan members sana maging active na sila kung kikik na natin sila. Oo nga. Payat ko dyan, oh. Oo. Ito ba yan? Ay, wait lang. Sino sa inyo yung loko ng rack ng account ng tropa ko? Ikaw ba yan? Uy, bro, teka lang. Easy ka lang, ha? Make peace, not war. Huwag masyadong epal, ha? Epal daw. Bes! Bes! Bakit mo pinatulan yung best friend ko? Babae yan, hindi yan lalaki. Bessie! Parang di pagkakamalang lalaki yan. Straight yung katawan sa taba niya. Wala pang itsura. Guard! Tulong! Guard! Ay, nako. Ewan ko ba naman sa'yo, anak. Ang hilig-hilig mong bumarkada sa mga lalaki, ayan tuloy nangyayari, oh. Ha? Lagi ka nasasama sa gulo. Kasi naman, ma, Oh, pagkasama ko sila, feeling ko secured ako. Kesa naman doon sa mga babae, puno ng kaartehan. Tsaka, okay lang naman ho na kami dalawa ni Alexa yung magkasama lagi eh. Kasi parehas ho kaming tsaka. Ibig sabihin, tsakto lang na magkasama kami. ikaw talaga, anak. Mapagbiro ka. Pero, masama rin yung ikaw mismo lumalait sa sarili mo. Ma, mas mabuti na rin ho siguro yun na ako na mismo nagjo-joke sa sarili ko. Kesa naman sa iba pa manggaling, edi unahan ko na sila. Mas hindi ho makaka-hurt yun. Anak, hindi ka naman pangit. Oo, hindi ka ganun kagandahan. Pero may ganda ka kahit kunti. Pero hindi pangit.
Medya-medya lang. Ma, sinasabi niyo lang yan dahil anak niyo ko. Ang totoong maganda si Ate Richelle. Kaya nga siya yung paborito ni Papa eh. Madalas nga akong pinagkakamalan na ampun niyo ko. Dahil wala naman ako kamukha sa inyo. Oh, ayan oh. Ang ganda. Hindi talaga ako nagkamali sa pagbilid niyan. Oh, bagay na bagay sa'yo eh. Tama ba, Sukan? Opo. Thank you pa. Love na love niyo po talaga ako. naman. Meron pang isang kulay yan eh. Pa, Oh. nabili niyo rin ho ba yung rubber shoes na binili Ay, ko? naku, sorry. Nakakalimutan ko. Hayaan mo, sa sunod na sweldo ko, bibiling ko na yung rubber shoes mo. Ha? Oh, di ba? Bagay na bagay. Mas lalo. Oo nga. Roxanne, Michelle. Oh, Ore, andito ka na pala. ako na naman galing. Ha? Ba't kayo ko lang? Nakita kasi kami ni Kumaring Ann sa grocery. Birthday ni Kumpare ngayon, kaya naimbita ako sandali. Medyo napasarap yung kwentuhan. Ano, napasarap ang kwentuhan, ha? Eh, siguro napasarap ang inuman yun ng kumpare mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na yan? Regard ko. Ray! Wala naman kami ginagawang masama. Wala. Ray! Ay, Ray naman eh! Wala. Wala naman Ray! akong ginagawang masama, Ray eh! Wala! Pa! Ano, nakipag-usap mo siya ba? Pa, tama na! Ano? Ma, pa! Sinabi mo ba ako? Kung hindi ko sinabi ko na sa'yo, ayoko nakikipag-usap pa siya ba ng lalaki? Ha? Hindi! Ma, ito ho yung napapala niyo sa hindi paglaban kay Papa. O baka naman po, kaya hindi talaga kayo lumalaban o nangangatwiran. Kasi totoo po yung sinasabi niya. Anak, huwag kang maniniwala kung sa anong sinasabi ng tatay mo. Anak ka niya, anak ka namin. Pero bakit niyo po hinahayaan na saktan niya kayo? Kasi mahal ko siya. Kasi natatakot akong iwan niya tayo. Gusto ko lang ng tahimik na pamilya, anak. Alam mo, kumitsan, sa buhay ng tao, kailangang itago ang totoo. Magpanggap hanggat kaya magpanggap. Para sa ikatatahimik at ikabubuti ng lahat. Si Papa may kasama ibang babae. Ha? Tara, sugurin na natin sila. Gusto mo, picturean ko pa yung babae para pahiya ako sa Facebook eh. Selos na selos si Papa, tapos ngayon siya naman pala may iba. Tara, lagot talaga sa akin. Tama na. Tama na. Lagot talaga yan sa akin yung babae yan. Roxanne, hindi babae ng papa mo si Christine. Si Christine ay anak ng papa mo sa unang nakarelasyon niya. Huwag kay ate, may iba pa palang kapatid ako kay Papa. At matagal niyo na akong alam to. Anak, ayoko kasing magulo kayo eh. Kaya inilihim namin ito.
Magmula nga nang madiskubre ni Roxanne na may kapatid pala siya sa ama, pinanghinaan na siya ng loob, lalo na sa naging reaksyon ng kanyang ina. Dahil dito, magiging mahina rin ang loob at lalaking walang tiwala sa sarili si Roxanne hanggang sa tuluyan na siyang magdalaga. Uy, kayo, di pa rin kain kayo ng kain, ha? Hi, Rox. Balita ko, wala ka pa daw partner sa school project natin. Tayo na lang mag-partner. Oh my God. Isa ikaw yung gusto ko eh. Saka pwede ba, huwag mong takpan yung mukha mo kasi hindi tayo magkakaintindihan. Ano? Partner na tayo? Roxanne, kwento mo nung kabataan mo sa family ninyo. Lumaki po ako sa masayang pamilya. Okay. At maayos naman ang ano ninyo, ang pananalapi ng Opo, pamilya. okay naman po kahit po paano po. Nakakakain kayo ng maayos. Nakakaraos naman po O, kami. nakikita nga, no? Talagang, hindi, biro lang, Roxanne. Kamusta naman nung malaki ka na? Ayun po, napapansin ko po na madalas po nila akong inaasar na taba-taba mo na, mag-diet ka. Ayun Bata ka pa lang, mataba Opo, ka na. Taba na po ako. Wala daw magkakagusto sa akin kasi mataba daw po ako. Pangit na daw po ako, mataba pa ako. Ganun po lagi pong naririnig. Talaga? Opo. Ibig mo sabihin, teenager ka na, ganun pa rin ang turing nila sa iyo. Opo. Ano sinasabi ng parents mo sa mga ganun nanunuya sa'yo, mataba ka, pangit ka, chuchuchu? Hindi po nila alam yung nararamdaman ko talaga. Kasi po hindi ko po pinapakita na nasasaktan ako. Tinatawa ko na lang po. May kinuwento sa akin si Alexa. Dalaga ka na talaga. Nai-in-love na. Bakit ganun, Huma? Nung naranasan ka naman humasapak. Sakit din naman yun, pero kaya ko. Pero yung nangyari kanina, taig ko pa yun sa suntok. Bakit sakit-sakit? Hindi ko okay. Kaya mo yan. Lilipas din yan, anak. Alam mo kasi, ang pag-ibig, minsan dadalhin ka niyan sa langit. Minsan naman, bigla kang ibabagsak sa lupa. At yan din ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. At yan din ang nagpapahina ng loob sa'yo. Naman, sa mga sinasabi niyo, masalo pa ako kung nagkukuluhan. Basta simula ngayon, ayoko na sa mga lalaki. Anak, sinasabi mo lang yan ngayon. Pero sigurado ako, may darating na lalaki na magpapaibig sa'yo ulit. Kaya nga dito. Kaya lang, pag dumating yung panahon na yon, dapat hinay-hinay ka lang. Huwag todo-todo pag nai-inlove. Kasi tayo mga babae, pag nahulog tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin akalain na magagawa natin. At yan ay dahil sa pag-ibig. Huwag na umiyak. Tara na, Alexa. Alexa, ikaw na lang umatid ng grab natin. Ayoko nang marami na. Uwi na lang ako. Tara na, matagal na nating pinlano to. Tsaka marami kang kakilala classmates. Alex, Tara alam na. mo, ayoko sa maraming tao eh. Ano bang kinakatakot mo?
yung maulit yung nangyari sa prom night. Nako, huwag mo nang isipin yun. Tara na at mag-enjoy tayong dalawa. Alexa. Tara na, nako. Oh, Alexa. Oh. Guys, i-welcome naman natin ang bagong clan member natin. Jagar, bro, kailangan. Ayan guys, hello sa inyo. Magandang gabi. At tulad ng sinabi ni admin, ako nga pala si J-Car. Isang prom D. Pero prom D man yung pinagmulan, from the heart naman ako makipagkaibigan. Yan. Thank you. Ang cute ni J-Car, oh. For sure, magiging sikat yan sa group natin. Tara pa, picture tayo. Ano ba, Alex? Hindi ko pa nakikilala, nakikiselfie ka na. Ang cute, tsaka Tingnan mo yung itsura niyo, oh. Ni friendzone, hindi ka uubra dyan. Tara na. Picture lang naman. J-Car. Ayan, Ganda ng brace mo. Picture. Yan dyan naman sa party. Ay, ang ganda talaga ni Sofia. Alam mo ba, si Melon, fina-follow ko yung account niya. Never ko pa siya nakita na haggard. Sana ako na lang siya. Bakit? Haba din naman yung hair mo, ah. Kasing haba ng conversation yun ni J-Car. Kunwari ka pang ayaw mo makilala yung tao. Tapos ngayon, usap-usap pala kayo dyan. Alexa, sinuot ko lang naman yung chat niya. Tsaka, buti nga, ibang account yung gamit ko doon sa GC natin. Tsaka anonymous yung account niya para wala makakilala sa akin. Ayoko nang mabuli, no? Bes, si J-Car nag-message. Hinihingi niya yung number mo. Sabihin mo sa kanya, wala akong cellphone. Ha? Ang KJ mo naman, number lang hinihingi. Bahala ka dyan, ibibigay ko yung number Uy, mo. Alexa, wag! Send. Wala na. Ano? Inis talaga eh. Magmula nang maibigay ng kaibigan ni Roxanne ang numero nito kay J-Car, naging mag-textmate na silang dalawa. At halos araw-araw naman siyang tinatawagan ni J-Car. Ay, ang lakas din ng best ko, oh. Di ba ayaw mo ibigay yung number mo dyan kay J-Car? Bakit ngayon yung patawag-tawag na... Naku, no. May something na kayo ni J-Car, no? Something ka dyan. Ayoko na mag-assume, no? Friends lang po kami. Sige. Tsaka, mabait rin pala tong si J-Car. Friends, ha? Friends. Hello, J-Car? Magkausap lang tayo kanina. Bakit napatawag ka ulit? Miss ko na kasi agad ko yung boses mo eh. Marcel, pwede ko bang may yung Facebook account mo? Gusto na kasi kitang makita eh. Kahit sa picture lang. Siguro, Kasing ganda mo sa personal yung boses mo, no? Ha? FB? Pasensya ka na, pero wala kasi akong FB eh. I mean, temporary band yung FB ko. Sige, J-Car, andito na yung prof namin. Naku, magsisimula na yung klase namin. Sige, bye! Oh, wait lang. Patayin na. Naghanap na siya ng picture ko. Ano nang gagawin ko? Alam mo, Alexa, kasalanan mo to eh. I'm sure pag nakita niya yung itsura ko, hindi niya na ako magugustuhan. Alam mo, ikaw ang nega mo. Malay mo naman. Ikaw ba, wala ka na bang natitirang bilib sa sarili mo? Eh, ayoko na kasing ma-reject. Tsaka, narinig mo na naman nag-e-expect yung tao na maganda ako. Saan mo nakukuha ng picture na maganda ako? Ni camera 360 nga, yung upra sa akin eh. Alam mo, may idea ako, ha? Naalala mo yung page nung magandang babae na fina-follow mo? Anong pangalan nun? Sofia, di ba? Ganito na lang. Bakit hindi tayo gumawa ng bagong account mo, tapos kuhanin natin yung picture na? Total, sa Italy naman yon. Hindi niya malalaman na kinagamit mo yung picture niya. Are you suggesting na maging poster ako? Wala, for fun lang yun, Liz. Try natin. Sige na.
Ayan, tignan mo yung account na yan ha. Hindi na yan magmumukhang poser account. Nilagyan ko na yung albums ng mga pictures. Naglagay na rin ako ng mga status. Oh, mukhang legit yan. Ako. Ewan ko na lang kung mahulaan niya pang peke yan. Paniwalang-paniwala si J-Car na ako to. Nung nakita niya tong picture na to, mas dumalas pa siya tumawag sa akin. Mabuti na lang at prom di yang si J-Car. Hindi ka tulad ko, tech-savvy. Uy, huwag mo naman sumulin yung mga taga-probinsya. High-tech na rin naman sila dun eh. Oh, sige. Sabi mo eh. Oh, bakit parang malungkot ka dyan? Ewan ko ba? Pero pakiramdam ko na konsensya ako eh. Kasi, mali itong ginagawa natin eh. Parang nanluloko na din ako ng tao. Ilang araw na nga akong hindi makatulog eh. Kasi naawa ako kay J-Car. Ayokong umasa siya na magandang babae yung kausap niya. Kaya sasabihin ko na sa kanya yung totoo. Na fake account lang to. Na hindi ako yung nasa profile pic na to. J-Car, may pagtatapat lang ako sa'yo. Rosel, ako din eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Actually, matagal ko na talaga itong nafe-feel. Pero ngayon ko lang na-confirm. Rosel, alam ko na kasing... Alam mo ng ano? Alam ko na kasing... In love ako sa'yo eh. Hindi ko alam, basta... Kahit hindi pa kita nakikita, at boses mo palang palagi yung naririnig ko. Rosel, mahal na kita. Hopefully, ganun din sana yung nararamdaman mo para sa akin. Rosel, mahal mo na rin ba ako? Ma'am, okay na po yung order niyo. Saglit lang ah. Sige kuya, salamat. Uy! Teka. Uy, bakit mo kinancel? Mahina kasi yung internet dito eh. Mahirap yung makahanap ng connection. Sige, balik na ako sa klase ah. Teka, sandali lang. Yung tanong ko sa'yo kanina, sagutin mo naman please oh. Ano, Rosel? Mahal mo na rin ba ako? O sige na. Payag na ako. Talaga? Oo na, ibig sabihin tayo na. Nga, totoo na yan ha. Sinabi mo na, wala nang bawian yan ha. Yes! Woo! Yes! Yeah, kami na mahal ko. Yes! Thank you, mahal. I love you. Love you so much. Woo! Di mo alam kung gaano ako sa'yo ngayon, mahal. I love you. Ang poser, parati natin ginagamit ngayon yan, di ba? Poser, fake news, mga ganun. Poser simply means lang na you are pretending to be someone else na hindi ikaw. You will do a lot of things just to pretend to be that person, pero hindi ikaw. Alam mo, sa lahat ng may bagong boyfriend, ikaw yung parang namatayan dyan. Totoo ko lang naman kasi siya na boyfriend. Alam naman nating lahat na isang malaking pagpapanggap lang to. Dami na rin tanong ni J-Car eh. Bakit hindi pwedeng ganyan? Bakit hindi pwedeng ganito? Alam mo, minsan hindi ko na rin talaga alam kung ano isasagot ko. Alam mo, may sagot ako sa problema. Bakit hindi ka na lang magpa-plastic surgery? Bes, in yun ngayon. Tara, pagayan natin yung face Sofia. Alam mo, Alexa, puro ka talaga kalokohan. Kaya mas lumalala ang problema ko dahil dyan sa mga suggestions mo eh. Hindi ko naman kasi akalain na magiging seryoso pala yung J-Car na yan.
Pero bakit? Hindi ka ba masaya na nakakausap mo si J-Car? Na kahit sa in a make-believe world, kayo ni J-Car. Masaya rin naman. Napalapit na din kasi sa akin si J-Car. Mahalaga na siya sa akin, Alexa. Ganun naman pala, bes. Di enjoy mo na lang yan while it lasts. O, diba? Bahala na si Batman sa ending. Nako, mag-enjoy ka. Deserve mo maging happy friend. Tara na. Hey, first Mansari, mahal. Happy Mansari din, mahal. Alam mo, may gift ako sa'yo. Gusto ko sanang personal ito ibigay sa'yo eh. Kaya lang hanggang ngayon, di pa rin tayo nagkikita. Bakit ba kasi ayaw pang makipagkita sa akin, mahal? Kahit sa video call lang. Pero bawal naman sa school mo. Sa bahay mo naman, kung hindi mahina yung signal, minsan wala naman data. Alam mo, mahal, sabi nila, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ayaw mo lang yata talaga magpakita sa akin. O baka naman may tinatago ka. J-Car, paano nga talaga pag may nililihim ako sa'yo? Remember, nung sinabi ko may pagtatapat ako sa'yo, eto na yun. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Pero huwag ka magagalit, ha? Yung totoo kasi... Kasi magmamigrate yung pamilya ko papuntang Italy. Yun yung dahilan kung bakit ayoko makipagkita sa'yo. Ayoko kasi mas magkaroon pa tayo na attachment. Magkakalayo lang naman pala tayo. Tsaka malabo din na magkita tayo ulit. Kaya, J-Car, kapag isip-isip ko na din na siguro tama na rin na tapusin na natin to. Kasi useless din naman ito magiging long-distance yung relationship natin. Rosel, hindi pwede yun. Hindi ako papayag ng ganun. Hindi ako papayag na mag-break tayo. Kahit LDR pa yan. Okay lang sa akin, gagawin ko lahat. Rosel, hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Balkayin natin to. Lakasan lang natin yung loob natin. Hindi magagawang makipaghiwalay ni Roxanne kay J-Car. Mapapaniwala naman niyang muli si J-Car dahil sa mga pinadadala niyang litratong kuha mismo sa Italy na mula sa tunay na babaeng ginamit niya sa pagpapanggap. Pagkalipas ng ilang buwan, hirap na si Roxanne dahil kailangan na niyang pangatawanan ang pagpapanggap sa magkaibang oras sa Italy at sa Pilipinas. Mahal, nating gabi na dyan sa Pilipinas. Bakit gising ka pa? Kasi hinihintay ko mag 5 PM dyan sa Italy eh. Para sakto, pag-uwi mo galing sa school. Kasi alam ko, mamaya sabi mo, diretso ka na dun sa part-time job mo eh. Hindi naman kita matatawagan kasi syempre pagod ka na. Ayaw na kitang storbohin. Teka lang, mahal. May sakit ka ba? Bakit parang bagong gising yung boses mo? J-Car, malamig kasi dito. Mag-winter na kasi. Ganun ba? Mahal, mag-iingat ka dyan ha. Magsuot ka lagi ng jacket para hindi ka lamigin. Mahal.
Baka naman pwedeng makarequest ng isang video call, oh. Please. Mahal, papunta kasi akong trabaho eh. Nagmamadali ako. Pasensya ka na. Lagi naman ganyan eh. 4 na taon na tayo pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagkikita. Alam mo, inaasar na ako ng mga kaibigan ko eh. Kasi isang barkada ko, may naging chatmate. Tapos, ganda-ganda rin doon sa profile pic. Nung nag-meet naman sila, sisilog naman pala. Nagdududa na yung barkada eh. Baka, kaya rin hindi ka nagpapakita sa akin kasi baka poser ka daw. Mahal, hindi ka naman poser, di ba? Oh, sir? Ako, mahal, hindi. Totoo ko. Totoo ko sa'yo. Lalong-lalo na yung pagmamahal ko para sa'yo. Kaya, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Kung talagang totoo ka sa akin, tsaka kung talagang mahal mo ako, magpapakita ka na sa akin. Tsaka gagawa ka ng paraan para makapagbakasyon ka dito, para magkasama na tayo. Hindi yung palaging ganito. Sa imagination lang kita nakikita eh. Alam mo, minsan, naiisip ko, paano naman kita ipaglalaban tsaka kakapitan? Inimahawakan nga tsaka makita, hindi ko magawa eh. Alam mo, tama ka eh. Dapat na una pa lang, tinigil na natin to. Checker, kung pwede lang kita makita at makausap. Ako na mismo yung unang-unang yayakap sa'yo na mahigpit. Paano nakakahalata na si J-Car? Eh di ba tinuro ko sa'yo yung technique para sa location mo siya sa time zone? Alex, sabo ko din kasi ito. Nahihirapan na rin ako lumusot sa kanya. Tsaka naawa na rin ako kay J-Car. Hirap na kasi siya eh. Pero hindi naman siya nahihirapan sa sitwasyon namin. Ako din naman. Mahal ko na yata siya. Pero paano naman kayo magsasama? Damdamin lang ang totoo sa akin. Pero peke din naman yung pagkataong minahal niya sa akin. Pati tuloy ako nakukonsensya eh. Feeling ko kasalanan ko kung bakit nangyari ito lahat. Naku, kung pwede lang akong magawa para makatulong sa'yo eh. Ata. Ngayon, sama-sama ng loob sa akin ni Jacob. Out of town na siya para mag-isip-isip. Kaya nga lakas ng loob ko na po dito sa meetup ng clan natin. Kasi alam ko hindi siya makakarating. Bakit di mo nalang kalimutang nagpapanggap ka bilang Rosel? Rosel? Ikaw si Rosel? Roxanne. Siya si Roxanne. Nagkamali ka lang ng rinig. Pinsan niya si Rosel. Di ba, Roxanne? Talaga? Hindi nga. Roxanne. Pinsan ka ni Rosel? Oo. Pinsan ako ni Rosel. Ako nga pala si Roxanne. Pinamit ka talaga dito sa akin ni Rosel para malaman mo na totoo siya. Na hindi siya boxer lang. Ako nga pala si J-Car. Nice to meet you, Roxanne. Teka lang. Pwede ba i-offer sa inyo? Baka naman pwede magkwentuhan tayo, mag-jamming tayo tonight. Pinsan ka pala ni Rosel eh. Sabi mo lang sa akin yung
Lord, alam ko pong liars go to hell. Kaya sana patawarin niyo ako sa patong-patong na sinungaling ko kay J-Car. Lord, sorry ho talaga. Alam mo, buti nakaisip ako ng magandang palusot kahapon. Buti nasabihan ko agad yung mga clanmate natin. Kung makikita mo yung itsura mo yun, para kang nakakita ng multo. Paano kasi? Hindi ko alam kung ano yung kikilos ko. Kahit sanay ako kausap si J-Car, iba pa rin yung pakiramdam na first time ko siyang makaharap ng malapitan. Eh, paano yan? Ang alam ni J-Car, pinsan mo si Rosel. So, meaning, palagi kang yayain lumabas nun. Eh, pero, palagi mo nang makikita si J-Car. Eh, di bawing-bawi ka na, girl. Wala na akong atraso sa'yo, ha? Pero kasi Alexa, panibagong pagpapanggap na naman to. Hindi ko na kaya. Paano ko mapansin niya yung boses ko? Paano ko makilala niya yung boses ko? Eh, di ibahin mo yung way ng pagsasalita mo. Cheer on, friend. Hi, Roxanne. Pwede ba kitang yayaing magmerienda? Gusto kasi sana kitang makakwentuhan tungkol kay Rosel. Para sa pamagitan mo man lang, mas makilala ko yung taong mahal ko. Okay lang, kahit isama mo yung kaibigan mo. Ako? Ay, pupuntahan pa ako, friend. Kayong dalawa na lang yung lumabas. Etong friend ko si Roxanne. Frito! Huwag ka na magpakipot, ha? Ako may pupuntahan pa ako eh. Bye-bye! Ay, Alexa. Magmula noon, ay lagi nang sinusundan ni J-Car si Roxanne, na nagpapanggap naman ngayon bilang pinsan ni Rosel. Share tayo. Ako na yung maghahawak. At habang tumatagal, unti-unti na rin nagkakapalagayan ng loob ang dalawa. Masarap kaya na, oh? Uy, sandali lang. Merong ano ka? Hanggang sa ipinakilala na rin ni J-Car sa kanyang mga magulang ang inaakala nilang pinsan ni Rosel. Dahil sa nabatid ni Roxanne na hindi siya ikinahihiya ni J-Car, bagkus ay pinagmamalaki pa. Unti-unti nang magkakaroon ng tiwala si Roxanne sa kanyang sarili. Talaga, Roxanne? Shy type din si Rosel? Hindi nga. Sa ganda niyang yun, mahihiyain siya. Alam mo, ang dami niyo palang something in common, no? No, pati nga sa boses, hawig kayo eh. Di ba nga, sabi ko naman sa'yo na halos sabay nga kami lumaking magpinsan. Kaya siguro na-adapt na rin namin sa isa't isa yung the way kami magsalita. Roxanne, salamat talaga. Thank you talaga sa mga kwento mo tungkol kay Rosel. Sobrang naging masaya ako. Hindi lang naman ikaw yung dapat mag-thank you eh. Pati rin naman ako. Dahil sa pagmamahal mo sa pinsan ko. Tsaka, alam mo ba, pag kasama kita, mas lumalakas yung loob ko. Kasi hindi mo ako kinakahiya. Kahit hindi ako maganda. Hindi kaya ni Rosel. Uy, ano ka ba? Anong ganyan? Alam mo, pag may iniismal yung sarili mo, alam mo ba, para sabihin ko sa'yo, kung hindi lang ako taken ng pinsan mo, baka niligawan na kita eh. Kasi yung bait mo eh. Tsaka, gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Para bang tagal lang kitang nakilala at nakausap.
Pero, Roxanne, maraming salamat talaga. Thank you. Nabuo mo talaga yung araw ko. Ma, Oo. akala ko ho day off ni Papa. Bakit po siya umalis ng maaga? Saan po kaya siya pupunta? Eh saan pa? Eh di dun sa isa niyang anak. Ma, paano niyo ho nalaman na may nauna palang anak si Papa? Eh nung una, nagsisinungaling siya. Kaso, hindi naman ako tumigil sa pagdududa ko, kaya inamin na niya. Pero alam mo, anak, naisip ko sana nga hindi na ako nagtanong eh. Sana hindi ko na lang nalaman. Sana hindi na lang sinabi sa akin ng papa mo kung ano yung totoo. Ang ibig sabihin niyo po, okay lang sa inyo na magsinungaling ng isang tao. Ewan ko. Siguro, yung sabi nila white lies, magsisinungaling ka para hindi makasakit ng ibang tao. Pero alam mo, anak, walang pagsisinungaling na hindi nabubuko. Bakit mo naitanong sa akin? Wala ho. Kilala kita, Roxanne, ha? Yang ngiti na yan? Bakit? In love ka na naman ba? Siya tayo, ah. Thank you sa pagsama sa gimmick, ah. Mauna namin. Mukhang nakakabala naman kami sa inyo na J-Car, eh. Kaya naman. Bro, ingatan mo ta, ah. Okay, sige. Ingat kayo. Ingat. Bye. Wala na. J-Car. Sorry ah. Oh, naman, ba't ka naman nagsasorry sa akin? Wala ka namang kasalanan. Eh kasi, baka dahil sa akin, nakakapag-isip yung mga kaibigan mo na masama tungkol sa'yo, sa atin. Tsaka, nakakonsensya din ako, J-Car. Kasi, alam ko namang hindi dapat ako yung kasama mo dito. Hindi yung pinsan ko. Alam mo, ang weird, no? Parehas pala tayo ng nararamdaman. Ako rin kasi, parang hindi ko na rin alam yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo, Roxanne, para kasing Roxanne, gusto ko lang sanang mag-sorry about dun sa nangyari kagabi. Baka kasi isipin mo, nag-take advantage ako kasi nakainom ka. Ako kasi hindi ako lasing kagabi, Roxanne. Alam ko yung mga pinagagawa ko. Huwag ka sana ma-offend, pero baka kaya nagawa ko yon dahil
Nalulungkot ako tsaka nangungulila ako sa pinsan mo. At ayokong isipin mo na hindi ako naging faithful sa kanya. Hindi ako ganun. Maganda yung intention ko sa kanya. Kaya, I'm sorry talaga about sa nangyari. Sana hindi magbago yung samahan natin. Jekar, may ipapaalam lang ako sa'yo about kay Rosel. Bakit? Nakausap mo ba siya? Ano naman pinapasabi niya? Busy na naman siya. Alam mo, buti pa sa'yo, may time yung pinsan mo eh. Sa akin, simula nang pinadala ka niya, bihira ko na siya makontak. Ano bang alibay niya this time? Bakit ba kasi hindi niya lang sabihin sa akin yung totoo? Hindi niya talaga ako mahal. Jekar, mahal ka ng pinsan ko. Alam na alam ko yun. Sigurado ako dun. Kaya maniwala ka sa akin. Jekar, mahal na mahal ka ng pinsan ko. Mahal? Sabihin mo, baka may iba na siyang mahal doon. Baka pinagpalit niya rin ako katulad nung ginawa sa akin ng ex ko. Roxanne, aminin mo na kasi sa akin yung totoo. Ano bang totoo sa pinsan mo? Ayoko kasi sa lahat yung taong manloloko at sinungaling eh. Dahil sa pangyayaring yun, tila panghihinaan na naman ng loob si Roxanne na ipagtapat ang buong katotohanan kay Jekar. Hanggang sa... Bessie, tara, sayaw tayo. Tara. Sayaw tayo. Teka lang. Uy, Sigar. Grace, gusto mo? Okay lang ako. Tawagan pa kasi si Rosel eh. Okay lang. Roxanne, anong ibig sabihin nito? Bakit gamit mo yung account ni Rosel? Huwag mo sabihin sa akin na ikaw at si Rosel ay isa. Ito mo yung tanong ko. Isang babae lang ba kayo ni Rosel? Sige, magpapaliwanag ako. Hindi ko na kailangan explanation mo. Dahil bistado ka na. Laki kong tanga. Kaya pala pamilyar na sa akin yung boses mo. Kaya pala alam mo lahat ng tungkol kay Rosel. Sino yung babaeng ginamit mo para lokohin ako, ha? Jekar, hindi ko siya kilala. Nakita ko na siya sa internet. Dahil lalaki kong tao, napaikot mo ko na ilang taon? Ilang taon! Una, nagpanggap ka na magandang babae ka sa Facebook. Tapos hindi ka pa nakontento doon, nagkunwari ka pa na pinsan ka niya! Ano pang hindi totoo sa'yo, ha? Ano pang peke sa pagkatao mo? Nakikita niyo ba itong babaeng to? Huwag na huwag kayo maniniwala dito dahil isa tong poser. Manloloko na, sinungaling pa. Alam mo, hindi naman ako tumitingin sa itsura ng tao eh. Pero ikaw, Roxanne, lalo kang mas pumangit dahil ang pangit ng ugali mo. Alam mo ba kung sino totoong niloloko mo dyan sa papapanggap mo?
Walang iba kundi ang sarili mo. Tita, parang awa niyo na ho, palabasin niyo na ho si J-Car. Hayaan niyo na po paliwanag sa kanya. J-Car! Roxanne, pasensya na. Wala ako talagang magawa. At kahit ano ring hiling ko sa anak ko para makaharap mo siya, ayaw niya talaga. Tita, sorry ho ah. Hindi ko naman ho masisisi si J-Car eh. Kung isumpa niya ako sa galit. Kasi kasalanan ko naman po lahat ng to. Totoo po yun, nagpanggap ako. Pero yung nararamdaman ko po para sa anak niyo, wala pong halong pagpapanggap yun. Totoo po yun, tita. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. Iha, siguro, saka mo na lang kausapin si J-Car. Kapag lumipas na yung galit niya. Isa pa, 10 oras na ng gabi. Baka hinahanap ka rin ng mga magulang mo. Sige na. Uwi ka na. Tita, Mula ng gabing yun, kahit ano pang pakiusap ni Roxanne kay J-Car at maging sa pamilya at mga kaibigan nito, ay hindi na siya muling hinarap ni J-Car. Bukod dito, pinablock na rin ni J-Car si Roxanne sa lahat ng social media accounts nito. Ayok na talaga! Ginagawa mo akong gago eh! Ha? Walang niya kang babae ka! Sobra ka na! Sobra! Hayop ka talagang babae ka! Ha? Anong klase kong babae? Anong klase kong asawa? Ha? Wala ka talagang katandana! Ha? Bihira ka! Gusto mo talaga mabalda ka? Para hindi ka na makalabas ng bahay at di mo na makita yung mga lalaki mo! Ha? Napakulang niya! Napakulang niya ako! pero ba kung ito yung gusto niyo? Kung ito yung kaligayahan niyo, sige ako! Dito ako, bubugin niyo na ako! Roxanne! Tay, kahit magkapasa-pasa naman akong pangit pa rin naman ako, Tay! At mas naging pangit yung tingin sa sarili ko dahil sa inyo! Tay, alam ko naman na ayaw niyo sa akin eh! Na mas mahal niyo pa yung anak niyo sa labas kesa sa akin! Hindi niyo nga ako kinilala bilang anak niyo! At dahil dun tayo, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko! Sa'yo naman, Ma. Naging mahina ang loob ko dahil sa nakikita ko sa inyo. Kaya gaya niyo natuto akong magkunwari. Ang sabi niyo, kailangan magpanggap para sa ikabubuti ng lahat. Pero Ma, hindi yun totoo. Dahil ang totoo, Ma, masama ang magpanggap. Masakit ang magpanggap, Ma. Kaya pwede patigilan na ho natin to. At mabuti pa, nag-iwalay na lang tayo. Pwede ho ba wag na ho tayong magkunwari na okay tong pamilya na to? So, kamusta naman ang pakiramdam ni Kumare? Well, si Kumari mo sa ospital pa siya hanggang ngayon. Ah, talaga? Malala yung sitwasyon niya eh. O sige, ikumusta mo na lang ako sa kanya, ha? Susubukan namin makadalaw, ha? Sige.
Nagugutom ka na ba? Medyo. Si Roxanne, nasaan? Andiyan lang. Halika na. Roxanne, anak, mahihiya ako sa'yo eh. Ang totoo kasi niyan, duwag ako. Nagpapanggap lang ako na matapang para matago yung kahinaan ko. Yung pananakit ko sa mama mo. Takot kasi ako na maabandon na ulit eh. Tulad ng ginawa sa akin pag-iiwan ng dati kong kinakasama. Dahil boto sila sa mas mayamang lalaki. Dahil doon, napuno ako ng laging pagdududa sa buhay ko. At isa ka na sa mga nabiktima ko. Pero napag-usapan na namin ng mama mo ito. At nangako ko sa kanya na hindi ko na sasaktan ulit. Ngayon, mangangako ako sa iyo na magiging pantay na ang pagmamahal ko sa iyo at sa iyong ate. Mahal na mahal kita, anak. Mapapatawad mo ba ako? Anak, magkapatawaran na tayo. At patawarin mo rin ako kung hindi ako naging magandang huwaran para sa'yo. Mula nang magkaayos na ang pamilya ni Roxanne, ay nagkaroon na siya ng panatag na loob. Unti-unti na ring nagkaroon ng tiwala si Roxanne sa sarili niya. At kasabay ng paglimot niya kay J-Car, ay binuhos na lamang niya ang panahon sa kanyang pag-aaral. Kamusta? Bago ko sagutin yung tanong mo, sa akin mo na yung sagutin mo. Totoo na ba talaga to? Na ikaw na si Roxanne yung harap ko? Oo, J-Car. Ako to, wala nang iba. Ito, meron akong ID. Gusto mo tingnan para makasiguro ka. Hindi nga pala tayo introduce ng maayos. Ako nga pala si Roxanne. Roxanne Cana. Dati ba ang magkaibigan? Mapakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Uy, teka lang. Mag-ingat ka naman. Diba? Ayan, teka. Pagod. Anak, teka, sandali. Bago kayo tumuloy sa masquerade party eh,
Pa-picture muna tayo. Oo, ang gaganda ninyo eh. Dapat merong picture. Halika. Ate, halika rito. Ikaw na ka-smile eh. Patingin nga. Patingin ako. Bes, ang ganda. Ganda mo. Salamat po. Alam mo, Bes, ito yung gagawin kong profile pic simula ngayon. Yung totoong ako talaga. Sige ho, una na ho kami. Baka ho kasi maliit pa po kami. Sige. Sige, anak. Sige po. Enjoy Sige. Have fun. Ay, anak. Nakalimutan mo. Hindi ko na ho ito dadalhin. Hindi ko naman ho kailangan natakpan pa yung mukha ko. Because this is the real me. Take it or leave it. Yan. Anak ko. Ingat kayo, ha? Enjoy. Sige po. Sige po. Have fun. Ingat, Alexa. Saan na ko yung line na yun? Eh kung nanonood si J. Carl ngayon, nanonood, anong gusto mong parating sa kanya? Sorry. Paulit-ulit sorry. Kasi hindi mo deserve yung masaktan ng ganyan na magbukang tanga. Thankful pa rin ako kahit ganito yung nangyari sa atin dahil sa'yo naging matapang ako, naging matatag ako, hinarap ko kung ano yung mali ko. Ayun po. And do you still love him? Tanggap ko na po eh. Alin ang tanggap mo? Pero siyempre, you have to move on. You have to move on. Apo. Dapat ang puso mo bukas. Parating bukas. Sa kung sino man ang talagang nararapat para sa'yo. Okay, Roxanne? Thank you very much. Thank you po. Salamat. Naglipa na ngayon ang mga posers, hindi lamang sa social media, kundi sa iba't ibang larangan at antas ng ating lipunan. Sila ang mga taong nagpapanggap to be the person that they are not. Makatamasa man lang ng panandaliang kaligayahan o makagawa ng pangmatagalang panluloko sa kapwa. Mahirap humusga ng kapwa. Pero kahit ano pa ang kanyang dahilan at gaano mang kalungkot ang kanyang pinagdaanan, sa alinmang anggulo nating tignan, masama ang manlinlang at mang-abuso ng pagtitiwala ng isang tao sa atin. Dahil ang pagpapanggap, pagsisinungaling at panluloko sa kapwa ay mali at hindi dapat tularan. Ngayon, bukas at magpakailanman.